Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Marlito, nakatira kasalukuyan sa North Cotabato, lalawigan ng Mindanao. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang mga naging karanasan ko sa masukal na kagubatan, ang karumal-dumal na pangyayari na mapaghanggang ngayon ay sariwa sa aking imahinasyon. Naglalakad ako pauwi sa aming bahay nang mahagip ng mata ko ang bahagi ng isang masukal na kagubatan na may isang maitim na matanda na parang tour guide ng apat na tulog na tao papasok sa makulimlim na kakahuyan na natatakpan ng mga nagtataasang damo. Hindi ko alam kung bakit tila kinokontrol ng kakaibang tugtugin na iyon ang mga tulog na tao patungo doon sa dilim. Ang paghakbang nila ay sumasabay sa bilang ng pagbaybay ng pagtambol ng matanda. Dinig ko rin ang kakaibang palatak o sipol ng maitim na matanda na animo ay nagtatawag ng mga nilalang sa dilim gamit ang likha niyang musika. Isang tugtugin na puno ng palaisipan. Dahil sa kuryosidad, sumubay ako sa pila ng mga tulog na tao. Nagpanggap akong tulog para tuklasin ang mga mangyayari at gagawin nila roon sa dilim. Kabado man ako at mapanganib, ay mas maigi kong gawin para masagot ang mga gumugulong katanungan sa akin. Tila tumagos ako sa pader ng kabilang mundo. Nakarating kami sa isang lawa na napapaligiran ng malalaking bato. At doon sa puno ng akasya, natanaw kong lalaking nakasuot ng sirasirang katsa na may gininto ang buhok at nakakatakot na itsura. Ano kaya ang meron doon? Nagpatuloy ako sa pagpapanggap. Nilibot ko ng tingin ang mainit na kapaligiran. Tuyo ang lupa at nahulog ang mga dahon ng mga patay na puno. Umuusok rin ang lawa. At tiyak na kayang tunawin ng tubig sa lawa ang kahit anong mahuhulog doon. Ilang saglit pa, tila binuhusan ako ng malamig na tubig. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano balatan ng maitim na matanda ang una niyang biktima. Tuloy-tuloy ang pagsipol niya hanggang mahubaran ng balat ang katawan ng lalaking tulog. Naapatras ako ng lakad. Bigla akong nilamon ng takot habang daan-daan na lumalayo. Kumaripas ako ng takbo palabas sa gubat at naduwal sa damuhan. Maya-maya lang, muli kong narinig ang palatak ng maitim na lalaki. Sa halip na mailuwa ko lahat ng naisuka ko ay nalunok ko at napatakbo muli ng mabilis. Iyo! Iyo! Anong nangyayari sa iyo? Pinigilan ako ng matanda sa pagtakbo. Pinakalma niya ako. Inabutan niya ako ng maiinom na makalapit na siya sa akin. Ngunit muling sumagi-sisipan ko ang tato ng binatang lalaki doon sa kagubatan. Naduwal ako sa harap ng matanda, nahilo at napakapit ng mahigpit sa aking tiyan. Naliligaw ka ba? Iyo, ayos ka lang ba? Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Bigla akong napaluhod. Nawalan ako ng lakas at para bang hindi ako makahinga. Ilang saglit pa, natumba ako sa harap niya at nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising ako sa bahay ng matandang lalaki. Puno ng mga paunang medisina ang kanyang bahay. Inilibot ko muna ng tingin ang mga mata ko bago ako bumangon sa katre. Na walang nakaramdamang kahit ano. Tila naglahon ang pinasan kong sakit, panandalian. Naengganto ka yata kagabi, iho. Halika sunod ka sa akin. Agad naman akong sunod sa kanya. Muli kasi akong binalot ng takot nang maalala kong sinapit ng lalaki sa kagubatan. Ano pa kaya ang nangyari sa iba pang tao doon? Bulong ko at napakamot sa ulo habang naglalakad. Hindi ko pa naitanong ang pangalan ng matandang tumulong sa akin.
Basta na lang akong sumama at sumunod nang nag-aalinlangan sa kanya. Makalipas ang ilang saglit, natanaw ko na ang bahay na yari sa tuyong dahon na hinabi malapit sa kuweba. "Masok kayo!" Nakapagtatakang sabi ng isa pang matandang lalaki na nakaupo sa patag ng bato. Paano niya kaya nalaman na dumating kami? Ani ko sa aking isip. Iho, siya si Mang Gwasing. Isa siyang bulag na albularyo sa baryong ito. Hindi na ako nakapagsalita pa. Itinulak ako agad ng matanda at sinenyas ang lumapit sa bulag na albularyo. May kung ano, akong naramdaman na makapak ng patay na dahon. Pilit ko pang inintindi ng mga sandaling iyon ang gustong sabihin ng matanda. Subalit sa isang ilap ko lamang ay nasa harapan ko na ang bulag na albularyo. Muntik pa akong matumba sa pagkasindak. Hindi lang siya bulag. Nakakatakot rin ang galit ng mga mata. Nakakapingilabot ang yukot niyang itsura na animoy pinagkaitan ng may kapal. Hinapitan niya ako sa magkabilang balikat at nagsalita ng kulob na parang galing sa ilalim ng lupa ang boses. Ani ng bulag na albularyo. Ang mga nakikita mo at narinig ay sumisimbolo sa itim na musika. Maswerte ka bata at hindi ka namatay sa peligrong dala ng musika. Ilagay mo sa bulsa mo ang bagay na ito. Dalhin mo yan kahit saan ka magpunta. At wag na wag mong wawalain ang bagay na yan. Isa yang pangontra. Biglang naglaho ang init at lamig sa katawan ko nang bitawan ako ng bulag na albularyo. Para bang may bagay nagpapabigat sa aking pakiramdam. Hindi man lang ako nagkaroon ng lakas para sumagot at magpasalamat sa kanya. Tinanggap ko lang sa kanya ang kakaibang hugis ng balat ng puno at iniligay agad sa bulsa ng aking damit. Nanghina ako bigla. Gulong-gulo ko. Nalilito ako sa mga nagaganap. Kanina lang ay nasa tabi ko ang albularyo at sa isang iglap ko lang, muli ay nakaupo na siya sa patag ng bato. Inalalayan ako ng matandang lalaki palabas sa pinto. Sa poko ang masakit kong ulo. Habang humakbang, inisip ko ang imposible at baka isang guni-guni o panaginip ko lang ang lahat. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga nilalang na yun sa kanilang mga biktima. Pero sigurado akong pinapatay nila ang mga tao sa gubat gamit ang musika. Dagdag ng bulag na albularyo na kanina lang ay nakaupo sa patag ng bato. Pakiramdam ko tuloy na matay ako sa mga katanungang gumugulo sa akin. Siya nga pala bata. Ako si Apodorio. Isa akong manggagamot sa baryong ito. Siguradong bago ka lang dito sa aming bayan. Ani naman ng matandang umakay sa akin palabas sa bahay ng albularyo. Alam ko, Sing. Maraming salamat sa payo at tulong mo. Sigaw niya sa bulag na albularyo na ngayon ay nakatayo sa balkonahe. Nang mga sandaling iyon, hindi ako makapagsalita. Tanaw ko lang ang dalawang matanda na tila nagkakaintindihan sa pamamagitan ng mga ngiti. Ewan ko ba kung bakit. Pagkatapos kong makapagpahinga, inihatid ako ni Apodorio sa bahay. Binili na niya akong ingatan ang bagay na inabot sa akin ng bulag na albularyo. Mahalaga raw ang mga salita ni Mang Gwasing. Hindi iyon basta-basta. At tiyak may panganib na nakabang sa akin. Huwag. Tama na. Maawa ka. Tama na.
Sigaw ko habang tumatambol ang maliit na mama. Gamit niya ang buto ng tao. Maawa ka sa akin. Aray, tama na. Halos magtalsikan sa muka ng maitim na matanda ang dugo ko. Hindi ko siya mamukhaan. Masyadong madilim ang paligid. Habang pinupunit niya ang balat ko sa tiyan. Sigaw ako ng sigaw. Tila walang nakakarinig sa akin. Sinasabayan kasi ng nakakatakot na tugtugin ang pagsigaw ko na animo ay umaawit ako ng kakaibang awitin. Ilang saglit pa, kumuha ng bilog na tabla na may buta sa sentro ang matanda. Hinabi niya roon ang balat ko at ginawang tambol. Bigla ko na lang nailibot ang mga mata ko sa paligid. Tama nga ang mga nakikita ko. Yari sa tao ang mga tambol at drumstick. 1 hanggang 3 ulit na pagtaga sa akin ng matinatulis na bato ng matanda ay biglang unti-unting pagawala ng aking malay. Kinabukasan, nagising ako na bukas ang bintana sa aking silid. Naggalad sa sahig ang mga patay na dahon. May mga marka din ng maliit na paa sa durongawan na tila inapaka ng paslit na bata. Nagpadayon ang mga masasama akong pangitain. Gabi-gabi akong pinapatay sa panaginip. Gabi-gabi akong hindi makahinga. Napapasigaw at napapabangon sa takot. Hindi ko rin alam kung bakit ko narinig ang kakaibang tugtugin na iyon. Basta na lang akong nakakatulog at magigising sa ibang panahon. At doon mamamatay at mag-aagaw hininga sa kasalukuyan. Makalipas ang 3 araw, naglakas loob akong puntahan sina Mang Guasing at Apodoryo. Nagpasama ako papunta sa puno kung saan ko nakitang tumagos ang mga tulog na tao. Gusto ko nang wakasan ang masamang pangitain na palaging pumapatay sa akin habang natutulog. Nag-alay kami ng mga prutas at pumatay ng pulang manok. Saka nagsaboy ng panapat kontra sa mga nilalang na gumagambala sa akin. Makaraan ang 5 araw, bigla akong nagkasakit. Dinala ako ng kapatid ko sa ospital at panandaliang gumaling. Subalit naging malubha ang karamdaman ko matapos akong iuwi sa bahay. Nagsimula na akong tubuan ng mga hindi pangkaraniwang mga bukol sa katawan. Kasunod ang pananakit ng aking kalamnan na wari ay tinutusok-tusok ng malalaking karayom mula sa loob. Hindi naman ako kinukulam. Wala rin akong makitang maaring kontrahin laban sa sakit ko. Kundi ang magpasya na balikan namin nila Apodoryo ang puno ng akasya kung saan nakatira ang aswang na magtatambol. Ayon kay Mang Guasing, baka raw pinagkakatawan ako ng magtatambol at pinapatay gamit ng kanyang tugtugin. Dagdag pa niya, hindi kaya't may galit ang nilalang na yon sa akin. Maingat akong naglalakad sa makulimlim na kagubatan patungo sa malaking puno. Hirap man ako sa pagpasan sa mga bukol sa aking katawan. Ay tiniis ko. Matapos lang ang paghihirap ko gabi-gabi. Halos maduwal ako sa mga nagkalat na kalansay ng tao sa paligid. Hindi ko alam kung tama ba ang mga nakikita ko. Ako lang yata ang nakakapansin ng kakaiba sa aming dinaraanan. Karimari-marim, kasula-sulasok at kapanindig balahibo. Hindi ako makapaniwala na makakakita rin ako ng iba pang nilalang sa lugar na iyon. Mga tao itim na sumisipol sa ibabaw ng malaking puno. Mga maligno, kaluluwa at nilalang na nagtatago sa anino ng mga puno na pawang ako lang ang nakakakita ng mga pula nilang mata. Maldito! Ipikit mo ang mga mata mo. Kumapit ka sa balikat ko at makikita mong peke at ilusyon ng mga natatanaw mo sa paligid.
Pumikit ako. Pinakiramdaman ko ang hangin. At maya-maya pa nasindak na makarinig ako ng pagtatambol. Saglit akong napadilat at hinanap ang pinagmulan ng tugtugin. Napahigpit na lang ang kapit ko kay Mang Gwasing at napapikit ulit nang mariin nang maramdaman ang enerhiyang tumatakot sa akin. Ilang saglit pa, bigla akong hinampas ng malamig na hangin sa mukha. Dahilan para mapadilat at doon ko nakita ang maitim na matanda na may hawak na tambol na yari sa balat ng tao. Kasing diit lang ng matanda ang 10 taong gulang na bata. Mataba at halos hindi may pinta ang nakakatakot niyang itsura. Kinutuban ako lalo nang hindi maganda nang direkta siyang tumingin sa akin. Mula sa ulo hanggang sa paa niya akong sinuri bago siya naglaho na parang usok sa anino ng mga puno. Hindi siya basta-bastang engkanto. Naiiba ang nilalang na yun sa mga lamang gubat na nakikita mo, Marlito. Mga dating anghel sila na naging vampira dito sa lupa. Kumakain at sumisip-sip ng dugo ng tao. Ani ni Mang Gwasing at nagsaboy ng abo. Ininilat ko ang mga mata ko. Lahat ng nakakatakot sa paligid kanina ay biglang naglaho. Ilang saglit pa, nakita ko ang magtatambol na lumitaw mula sa anino ng malaking puno. May hawak na matulis na buto ng tao. Umatake ito. Subalit biglang napahinto na magsaboy ng buto ng saga-saga si Apodorio. Inilabas ni Apo ang kanyang itak at umatake sa magtatambol. Habang nakikipagtos siya, gumagawa naman ng ritual si Mang Gwasing. Binabasa niya ang aklat ng karunungan gamit ang kanyang daliri hanggang mapatakip ng tainga ang matanda at naglaho sa dilim. Mag-iingat kayo! Sigaw ni Mang Gwasing. Nagsaboy kami ng asin sa puno ng akasya. Intus na rin ako magsaboy ng dinurog ng mga halamang medisina sa paligid. Pinahiran ko ng lana ang buong katawan ko. Saka ako sinutan ng pangontra sa masasamang elemento ni Mang Gwasing. Ako raw ang pakay na magtatambol. Tiyak na balat ko ang nais na makuha ng nilalang na iyon. Nakipaglaban ako ng mano-mano sa abot ng aking makakaya. Iyon lang ang paraan para makawala sa masamang bangungot gawa ng itim na tugtugin. Hanggang mapasandal ako sa puno ng akasya at doon may lumitaw na mga mapuputing kamay. Kamay iyon ng mga kaluluwa ng taong pinatay na magtatambol sa gubat. Naglaho sila Mang Gwasing at Apodorio sa harapan ko. Mistulang nilamon ng dilim ang paligid kung saan ako at ang magtatambol lang ang naroon. Bawat hataw ng matandang lalaki sa tambol ang pagsakit ng aking ulo. Sinasabayan niya ng palato ang pagtambol na siyang nagpadugo ng aking ilong at tainga. Ilang saglit pa, unti-unti na ako napapaluhod sa damuhan at nagsimula ng humakbang ang nakakatakot na magtatambol papalapit sa akin. Hindi! Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Tila sumuka ako ng dugo nang makalapit na sa akin ang magtatambol. Nginitian niya ako at tinangkang hambalusin ng drumstick na yari sa buto ng tao. Subalit natigilan siya nang makita ang suot kong pangontra. Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Anya sa akin habang humahaba ang leg niya. Kasunod nun ang paglabas ng magkabila niyang mata. Gumapang ang mga mata niya patungo sa kanyang mga palad at doon pumasok.
Papatayin kita! Tinakpan ko ang magkabila akong tainga at matapang na tumingin sa nakakatakot na matanda. Muli niyang pinukpok ang tambol at sinabayan ng pagsipol. Sa pagkakataon na yun, hindi ko na masyadong naririnig ang mga tugtugin niya. Nakatayo ako at naglakas loob na lumapit sa kanya. Dumampot ako ng kahoy sa damuhan. Saka ko siya inatake. Hinampas ko siya ng hinampas hanggang mapapikit ako nang masilaw nang bumalik sa dati ang liwanag. Muli kong nakita si Mang Gwasing at Apodoryo. Subalit dugo naman ang babae na may hawak na tambol sa harapan ko. Nabitawan ko ang kahoy. Nakonsensya ako sa mga ginawa ko. Nahalin lang ako ng tugtugin at ginamit na magtatambol ang babae para patayin ako. Buhay pa siya, Doryo! Halika na kayo at umalis na tayo sa lugar na ito! Sigaw ni Mang Gwasing. Hindi ko siya pinakinggan. Tila natulala ako sa babaeng pinagpapaloko ng kahoy. Ilang saglit pa, napunta sa tambol ang atensyon ko. Sira na ito at may lumalabas na sariwang dugo mula sa butas ng drum. Nayari sa balat ng tao. Ilang segundo ko pang pinagbasdan ng tambol. Lumitaw roon ang mga puting uod at nagsiliparan ng mga itim na insekto galing sa loob nun. Maya-maya pa gumaan ang kaninang mabigat kong pakiramdam. Naglaho ang mga bukol at pantag ko sa katawan nang hindi ko noon namamalayan. Magaling na ako. Iho! Bilisan mo! Akayin mo ang dalaga! Aalis na tayo sa lugar na ito! Sigaw ni Apodoryo at inalalayan sa paglakad si Mang Gwasing. Makalipas ng dapit hapon, hindi pa rin nagigising ang babae. Unti-unti siyang tinutubuan ng mga bukol sa katawan, kagaya ng sa akin. Ilang oras na rin siyang binabantayan ni Apodoryo para masigurong ligtas sa kamatayan, hanggang magpasya si Mang Gwasing na tumawag ng pari. Dumating si Padre Apollo sa bahay ni Apodoryo. Binigyan niya ako ng bakal na krus. Gamitin ko raw na armas laban sa nilalang na magtatambol. Basahan ko raw ng dasal ang krus nang paulit-ulit para magkaroon ako ng proteksyon. Noong gabing iyon, binalikan ni Padre Apollo ang simbahan para kunin ang banal na tubig at ilang gamit sa pagsasagawa ng eksorsism o pagpapalis ng demonyo sa katawan ng may sanib. May kung ano raw kasi sa loob ng katawan ng babae na maaari nitong ikamatay anumang oras. Pasado 8:00 ng gabi, nang makabalik si Padre Apollo. Nakilala na rin namin ang babae na magising ito. Kagaya ko, ginamitan din siya ng itim na musika para tuksuhin ang isip at maging isang ilusyon bilang magtatambol. Siya si Arnela. Inuwi namin siya sa kanila. Nakarating kami doon pasado 11:00 ng gabi. Sakay ng karwahe ni Apodoryo. Doon kasi nais ni Padre sa gawa ang pagpapaalis. Mainam raw iyon para maipaalam na rin namin sa mga magulang ni Arnela ang mga kaganapan nang sa ganoon ay maging handa sila sa mangyayari. Makalipas ang ilang saglit, matapos ang paghahanda sa ritual ni Mang Gwasing at mailagay ni Apodoryo ang mga pangontra sa palibot ng bahay, ay nakarinig ako ng pagsipol. Nagsimula na ang pagtatambol ng matanda. Nag-react na rin si Arnela na kasalukuyan nakagapos sa katre. Napakalakas ng musika. Tansya ko na malapit lang sa bakuran nila Arnela ang pagpalato at tugtugin na yun. Naging handa ako sa anumang mangyayari at tama nga ako, minamanmanan na si Arnela ang magtatambol mula sa labas ng kanilang bahay. Kausap ko si Padre Apollo habang inilalagay niya sa mesa ang Biblia
at ang mga babasahing dasal ng mga magulang ni Arnela. Pinagsuot rin ng uniforme ng pari si Apodorio para maging alalay ni Padre sa pagtatakwil ng elemento. Nagsimula na kaming mag-sign of the cross at nagdasal na kami ng ama namin habang gumagawa naman ng ritual si Mang Gwasing sa labas ng silid kung saan kami naroroon. Lumapit si Padre kay Arnela at nilagyan ng abo ang noo. Matapos yun, biglang lumakas ang hangin mula sa loob ng silid. Nagsimula na rin ang pagpatay bukas ng mga ilaw at unti-unti na ring napupunit ang balat ni Arnela na parang may nilalang na gustong lumabas sa katawang lupa niya. Ilang saglit pa, umutok ang mga bukol ni Arnela sa katawan at lumitaw ang mga buhay na uod at nagpakislot-kislot sa katre ng mahulog. Hindi napakali ang mga uod, parang gusto nilang lumipat sa ibang katawan. Nang hagisan ko si Arnela ng asin, maya-maya pa biglang dumilat ang mga mata ni Arnela matapos ang paunang panalangin. Kasabay ng paglutang niya ang paglitaw ng magtatambol mula sa bintana. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Dobling boses ni Arnela. Saka ngumiti ng nakakaloko sa harap ng kanyang mga magulang. Pinaghalo ko ang lana at sagradong tubig habang binabasa ang ama namin. Itinutok ko ang bakal na krus kay Arnela at winaswasan siya ng pinaghalong langis at banal na tubig. Sa akin lang ang katawan na ito. Akin lang ang babaeng ito. Ani ng dyablo sa katawan ni Arnela. Gumawa ng tugtugin mula sa bintana ang magtatambol. Tila kinokontrol niya ang katawan ni Arnela. Bigla na lang kinagat ng dalaga ang kanyang dila. Sa akin lang siya. Hindi mo makukuha ang mga balat niya. Pagmamay-ari ko na ang katawan niya. Wika ni Arnela at tinawanan ang magtatambol. Takot na takot ang mga magulang ni Arnela sa mga kaganapan. Padayon pa rin ang kanilang panalangin habang naiiyak sa gilid. Pinag-aagawan ng dyablo at magtatambol ang katawan ni Arnela. Kaya nagsaboy ako ng lana na hinaluan ng sagradong tubig sa magtatambol. Ganon na rin kay Arnela na bigla nitong pagbagsak sa katre. Lumapit si Padre Polo kay Arnela at ipinatong ang kahoy na krus sa dibdib nito. Iginapos niya ulit si Arnela gamit ang butok ng pagi at doon muling nagsisigaw ang dalaga. Habang pinipigilan nila Padre at ang mga magulang nito si Arnela, gamit ang panalangin, ay hinarap namin nila Apodorio ang magtatambol. Gamit ang nagkalat na asin at mga kandila, hindi na nakatakas sa magtatambol. Inatake niya si Mang Gwasing, subalit hindi siya nakalapit. May poder na nakaharang sa bulag na albularyo. Habang binabasa gamit ang daliri sa libro ng karunungan, bigla na lang napahawak sa tainga ang magtatambol at naisip na sabayan ng tugtugin ang dasal ni Mang Gwasing. Habang abala sa pagtatambol ang nilalang, lumapit si Apodorio at tinaga ang ulo ng matanda. Paulit-ulit hanggang lagutan ito ng hininga. Makalipas ang ilang saglit, biglang bumagsak sa sahig si Mang Gwasing. Sumuka siya ng dugo. Pinilit pa niya bumangon subalit hindi na niya nagawa. Ang dalaga, Dorio! Tulungan niyo siya! Iyan na lamang ang nasabi ni Mang Gwasing bago kami bumalik sa silid ni Arnela kung saan sinasabuyan siya ni Padre Polo ng banal na tubig. Hindi niyo kaya. Ani ng dyablo sa katawan ni Arnela. Hindi huminto sa pagdarasal si Pader. Hinila niya ang kamay ni Arnela at inilagay ang rosaryo sa palad nito. Ilang saglit pa, bumagsak sa kama si Arnela. Saka siya pinainom ng sagradong tubig.
Tanaw ko ang uod na biglang pumasok sa tainga ni Arnela. Hindi pa natatapos si Padre Apollo sa pagtatawag ng mga anghel, ay bigla na lang siyang naitulak ni Arnela. Bumangon ito at ginawang tambol ang kama. "Sabayan niyo akong manalangin," sigaw ni Padre bago tumayo sa sahig. Sabay-sabay kaming nagdasal. Binigkas ni Padre Apollo ng malakas ang ama namin. Kasabay ang pagsaboy ng sagradong tubig. Higit pa sa lahat ang kanyang ginawa. Tinawag niya ang mga anghel at banal na siyang pagwawala ni Arnela sa katre. Habang patuloy ang panalangin at nahihirapan na ang dalawang nilalang, ang magtatambol at diablo sa katawan ni Arnela. Palihim akong lumapit at isinilid sa damit ni Arnela ang pangontrang binigay sa akin ni Mang Gwasing. Pinilit ko ring mailagay sa likod niya ang bakal na krus. Pagkatapos sinabayan ko ng panalangin sila Padre habang sinasabi sa katawan ni Arnela ang pinaghalong lana at sagradong tubig. Matapos ang panalangin, bumagsak si Arnela sa katre. Nangingisay at may lumalabas na buhay na uod sa bibig. Agad na lumapit si Padre Apollo sa amin. Umaibabaw siya sa katawan ni Arnela. Itinapat niya at idinin ang kahoy na krus sa noo nito at pinigkas ng malakas ang dasal na nagtataboy sa masamang nilalang. Pagkatapos, isinaboy ni Apodorio ang mga natitirang butil ng saga-saga at buto ng sinukuang kahoy kay Arnela. Tanaw kung paano pumutok ang mga puting uod sa katre. Kasunod ang paglabas ng itim na usok sa bibig niya. Matapos ang mga panalangin, hingal na napahiga si Padre Apollo sa tabi ni Arnela, habang si Apodorio naman ay napaupo sa gilid. Nagkukumahog naman ang mga magulang ni Arnela na lumapit sa kanya. Ginising nila ito, subalit hindi nagigising. "Anak, patawarin mo kami ng papa mo. Hindi sana ito mangyayari. Kung alam lang namin lalayas ka. Matapos ang pangaral namin sa iyo, anak. Gumising ka na." Ani ng kanyang ina. "Arnela, tinatanggap ko na ang magiging anak ninyo ni Tyrone. Anak, patawarin mo ko kung napagbuhatan kita ng kamay. Marami lang akong pangarap para sa iyo. Nadala lang ako ng galit kaya kita nasampal. Anak, pakiusap, gumising ka na. Gumising ka, Arnela." Halos balutin ng kalungkutan ang bahay nila Arnela sa pagdadalamhati ng kanyang mga magulang. Buntis pala ito at naglayas dahil sa sinapit niya sa kanyang mga magulang. "Ma, pa, ano po ang nangyari?" Naiiyak na lang natura ni Arnela na magising at makitang umiiyak ang kanyang mga magulang. Humingi siya ng kapatawaran at niyakap ng maigpit ang kanyang mga magulang. Samantala, matapos ang mga kaganapan, ay nanatiling panaginip sa akin ng lahat. Naging alikabok ang bangkay ng magtatambol. Namatay rin si Mang Gwasing noong gabing iyon. Kaya si Apodorio ang nagpatuloy na misyon niya sa pagtulong sa mga taong ginagambala ng kadiliman. Maraming katangian ang pagkakamali, subalit ang pagpapatawad ay mananatiling isang salita o kawang gawa. Matuto tayo sa pagkakamali, gawing inspirasyon, hindi para sumuko. Ang karimari-marim ay may sukdulan. Tandaan nyo, habang maliwanag, may pag-asa. Habang may hininga, may paraan. At tiyak na makakuha mo ang mga bagay na gusto mo kung hindi ka susuko. Ang buhay natin lahat ay naayon sa ating kapalaran. Tayo mismo ang gumagawa ng sarili nating problema.
tayo rin ang makakahanap ng solusyon sa ginawa nating pagkakamali. Tandaan, hindi po lahat ng masasandalan natin sa buhay ay totoong tao at makakatulong sa ating mga suliranin. Dahil kung minsan pa nga, ang mga taong pinagkakatiwalaan pa natin ang siyang maglalagay sa atin sa panganib. Isang makatotohanang realidad. Sandalan mo noon, kiler mo ngayon. Ang kwentong ito ay inaalay ko sa karapatan at karunungan kung paano mabuhay ang isang tao. Tulad ko, maraming pangarap sa buhay na gustong marating at totoong kontento sa anumang meron ako. Kaya matuto tayong magpatawad.